Maayong buntag Cagayan de Oro City, maayong buntag Pilipinas, and good morning and good evening po sa iba't ibang sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-follow, like, and share po sa ating Pinoy Rob News Channel. At meron din po tayo sa Facebook at saka sa iba't ibang account po. Sana po tangkilikin niyo po ang ating mga videos na ina-upload. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-share po ang bawat videos na aming ipinapalabas. Tsaka po, huwag niyo pong kalimutang i-click yung bell notification para updated po kayo sa lahat ng videos na aming ina-upload. Huwag niyo pong kalimutang panoorin po ang bagong segment namin na kasama ko po si Atalia at ako po si Tina sa Wow Pinoy. So, ang pag-uusapan natin po ngayon is a traditional wedding ng mga Filipino culture. Siguro sa iba't ibang kultura po ng siguro sa iba't ibang lugar or sa labas ng Pilipinas, magkaiba yung ceremony about sa wedding. So, ngayon po is we're going to tackle about the traditional wedding of the Filipinos. So, ang una po is what are the key or the elements of a traditional wedding or a Filipino wedding. So, a traditional Filipino weddings typically includes the wedding ceremony, sponsors like ninongs and ninangs, symbolic rituals such as the candle, cord veil, and coin ceremonial or ceremonies, and a wedding reception with family, friends, and cultural performances. So, dito po natin nakikita sa bawat seremonya po ng wedding, as you see po, meron pong mga guests or we called it a second sponsor like godparents, yun pong mga ninang at ninong. Then, yung secondary sponsor kung saan yung mga abay, ano bang tawag doon sa mga bridesmaid at saka bridegroom. Then, di ko alam po sa ibang lugar kung meron din po silang ganoon na may mga abay-abay, pero sa nakikita ko po parang kahit nga sa pelikula parang they don't have mga guests, maliban na lang siguro sa mga yung grooms, tawag ng groomsmaid, o yung groomsmen at saka yung bridesmaid, parang ganun lang po. So yung ceremony is, ang kalimitan po is sa church po kinakasal, pero nowadays parang nag-iiba po yung ano niya, kasi pananaw ng seremonya, kasi yung iba nasa bahay na lang, yung iba nasa garden wedding. Basta yung typically traditional na yung sa church parang nag-iba dahil nga sa mas nag-i-enhance or mas anong tawag ba nun? Nasa modern world. Nasa modern world na tayo, kumbaga modernization na po. So, like sa mga Gen Z, iba-iba yung opinion at saka iba-iba yung pananaw nila sa mga ganitong weddings po. So, maliban sa mga ninong, as you see po, meron po tayong mga cord na ipinasusuot sa ikinasal. Then sa mga veil, may mga coins, yun po yun usually na traditional na ginagawa po sa kasal. So, how about you, Atalia? Meron ka na bang, siguro at your age, ang dami mo nang na-witness na pumunta or nag-attend ng kasal? Yes, once pa lang ako naka-attend ng kasal, but one ako sa mga, nga yun, what's English in abay? Ang sa atin kayo, parang first sponsor, parang ganun ba yung mga bridesmaid? Bridesmaid, yan. Naging bridesmaid ako. And then, na-encounter ko talaga yung ganap sa isang wedding. So, may iba-iba kasi, hindi lahat ng wedding sa, like, pelikula, ganyan, is nasa real life. Pero, yan, na-experience ko naman maging bridesmaid sa isang kasal. So, yes. Yung maganda dito is yung pag nasa reception na tayo, yun yung kainan na. Pag nasa pa lang tayo, ba't ang tagal matapos? Gusto ko nang kumain. Ganun kasi yung ng Pilipino, umaattend sa kasal kasi
pagkain yung ano, Yung target. yung target talaga, pero gusto din yung i-witness kung paano kasi yung iba parang dry lang yung kasal, parang walang nangyari, pero yun nga kasi dapat pag nasa kasal ka, dapat yung momentum talaga ng bride and groom, titingnan mo kung paano yung reaksyon ng bawat isa. Yes. So next is, what is the significance of the pamamanhikan? So the pamamanhikan is a formal meeting where the groom's family visits the bride's family to ask for her hand in marriage. It is a gesture of respect and an opportunity to discuss wedding plans. So ito, pamamanhikan, I don't know if ano din to sa Labas. taga ibang bansa, but here in the Philippines, ano talaga siya, it's a must talaga na may pamamanhikan, kasi the groom and his family will ask the bride's family for the blessing, ganyan. So usually they will bring food, diba, atitis, mga pagkain, ganyan. They will visit the house sa bride, or they will go sa isang restaurant, like private na room, ganyan. So they will talk there about their plans sa weddings, kung ano na ba yung the guests, the bridesmaid, ganyan. So itatakol nila yung mga or the prenup, ganyan. So ikaw, Atitis, may ano ba ganito ganap sa ano? Yes, yung sa kapatid ko, bali yung sa isa sample ko lang, kasi doon ko mismo na witness yung pagpamamanhika ng brother-in-law ko, na yung buong pamilya niya, like yung tatay niya, nanay, at saka mga kapatid. Yun lang naman talaga yung immediate family na pupunta sa isang pamamanhikan. Then once na mamanhikan po, kasama na rin po yung yung nagluluto ka, yung nagsisibak ka po ng kahoy. Yun po usually ang ginagawa sa pamamanhikan. Then yun nga, yung festing, kumakain yung buong pamilya. Then parang getting to know each other, kung baga na dapat kung ano yung side sa parte ng babae o sa kanyang pamilya, dapat alamin mo. Siguro hindi mo lahat alam, pero at least merong mga ilang bagay na malalaman mo tungkol sa mapapangasawa ng isang babae. So they bring foods, then they bring gifts also para doon sa babae na mapapangasawa ng anak nilang lalaki. A pedestrian lane is an interim or temporary pedestrian facility that may be appropriate on roads with low to moderate speeds and volumes. A pedestrian lane is a designated space on the roadway for exclusive use of pedestrians. The lane may be on one or both sides of the roadway and can fill gaps between important destinations in a community. What are the four main ceremonial symbols of a Filipino wedding? So the four key symbols are, isa tong candle. So candle represents the couple's spiritual guidance. So yung iba, natatakot pag namamatay yung kandila. Kasi it's a bad premonition daw, pero hindi naman totoo yun. Nagkataon lang kasi may electric fan, tapos may dumaan na tao, tapos malakas yung hangin. But sa amin kasi, we don't bother sa mga ganong bagay, kahit na napapansin mo na, biglang namatay yung kandila, tapos there is no connection. Then the one is yung veil, yung belo. Yun ba yung belo na ipapatong sa ulo, like yung sa bride. Dapat kasi pag sa veil kasi symbolizes unity and protection. So dapat sa mag-asawa, they will protect each other, hindi yung nag-uumbagan kayong dalawa, kundi you have to understand each other. Kasi yung sa relasyon po kasi dapat it takes two to tango. Hindi lang po isang tao ang nagdadala po sa relasyon. Kaya po, it symbolizes unity and protection. So, husband, you have to protect his wife, and her wife needs to protect her husband also. So, parang bigayan lang yun. Then, give and take. Then, yung cord. Yung cord represents the couple's eternal bond. So, may mga ibang couples na dapat pag
umalis si Mister, nagagala, hindi kasama si Mrs. Parang ibang usapan din yun. Pero yun yung explanation po ng court na dapat, kasi nagre-represent po siya ng eternal bond. So, ibig sabihin, till death do us part. Kasi eternal bond. So, kasi yun yung nakalagay sa binabasa nating Biblia na sa ika nga nila is kamatayan lang ang nakakapaghiwalay sa isang relasyon. Pero sad to say, kasi hindi po naman natin sila, opinion lang po namin to, hindi po namin kayo ginajudge kasi hindi po namin alam ang sitwasyon po. Magkaiba kasi ang sitwasyon natin, pero hoping na hindi po dapat sana aabot sa ganong sitwasyon. Then, yung coins is symbolizes prosperity and shared responsibility. So, nasa asawa yun ibinibigay ng lalaki. So, ang money is, of course, responsibilidad ng asawa kung paano niya gagamitin, paano niya gagastuhin para sa in the near family niya na magkaroon na siya ng malaking pamilya. So, yun. Dapat sa mga asawa, kagaya ko, dapat wise din po tayo. Hindi po tayo na bili na lang ng anong gusto nating bibilhin. Titingnan din po natin kung kaya ba din po sa ating tawag nito, budget, kung kaya po ba siya. So, kaya nga ibinigay ng asawa mo o ng husband mo para yung coin is palaguin, hindi mo yung gagastahin na lang sa walang kwenta. So, sorry po again sa mga opinion lang po. Ito po yung based on my experience po, kasi meron na din po akong asawa at hanggang ngayon we are living for 20 years 20 years na po kami nagkasama at meron po kaming 2 anak. So, ganun lang talaga, give and take po talaga sa pagkakaroon ng pamilya. Hindi po bangayan ng bangayan dahil sa kulang ang pera, walang pera. Dapat po, you have to understand each other. Yes, so that's right. And so, I cannot explain further because, I'm still single and I cannot relate to this topic. Okay, so next, what is the role of the Ninang and Ninong? So, the Ninong, or the godfather, and Ninang, the godmother, are special sponsors who act as mentors and advisors to the couple. They are usually respected family members or close friends chosen for their wisdom and guidance. So ito, usually, as far as I've known, bali naging second parents. Yes, bali second parents sila. Di ba may iba din na marami yung ninong at saka ninang, ganyan, hindi lang isa. So, yun, sila yung gagabay sa new couple kasi new pa sila and newlyweds spiritual pa. guidance. Yes, so they need wisdom, guidance, ganyan. So, sila kumbaga yung mentors and advisors ng new couple. So you choose wisely talaga sa mga ninong and ninang na ipaattend mo or magiging ninong and ninang ninyo sa kasal para sure ka na may guidance talaga na makukuha ninyo as a couple. So, for you, may ba kayo, ilan yung mga ninong o ninang nyo? Siguro mga nasa 10, di ko, parang ganun, more or less, pero ang rule kasi ng ninang, pag wala yung mga magulang, yun yung rule nila na sila yung gagabay sa mga naging inanak nila sa kasal. So, kaya kayo kinuha na godparents sa both parties kasi nakita nila na you are responsible at saka nakikita nila na every time they have problems, pwede kayong i-approach. Hindi lang kayo ginawang ninang or ninong para decoration sa kasal, kung hindi, meron din po kayong rules or tawag nito, basta rules na gagampanan nyo as yung pagiging ninang nyo sa inaanak nyo sa kasal. Yun po, isang malaking rules po talaga ang ibinigay na para yung mga mag-asawa, isa din po kayo sa tinitingala ng inyong mga inaanak. Parang ganun yun, basta malaking rules. So, ano pa ba, Ate Tins, yung mga ninong-ninang nyo, nandyan pa ba? Yung iba, yung iba, wala na, they are signing off na. Pero yung iba, andun pa rin. Pero since, yun nga, medyo, meron pa naman po akong nanay, every time na I had problems, yun nga, I always
Okay. Kasi nagkakaroon din po ako ng communication sa nanay ko through my sister kasi wala siyang cellphone kasi yung unang binigay sa kanya naiwala kaya ganun. Pero every time na uuwi po ako, yun nga, magkakausap kami ng nanay ko at saka pag uwi ko, meron akong baong sulat. So, may letter talaga yung nanay ko. Mas maganda yung letter, no? Hanggang ngayon andun pa rin binigay sa kay Heaven tapos pinadala galing Davao. So basta pag mabasa mo yung laman ng one time parang na-post ko yun sa Facebook pero hindi ko na matandaan, basta yung nilalaman ng sulat is nakakaantig puso talaga. Kaya nga ako pag yung nabasa ko yun talagang basta yun na yun. Naging emotional magiging emotional ka talaga pag iba kasi pag yung tawag dito pag malayo ka sa mga magulang mo, iba talaga kasi pag yun nga sabi natin, pag yung mga kabataan ngayon mahalin niyo yung mga magulang niyo hangga't andyan pa sila kasi huli na ang lahat pag tsaka mo na ipinapakita pag wala na sila, paano hindi na nila na witness yun, so useless. Okay, so nasa ibang tabi na si Titis, may hugot ata to. Umiiyak na kasi siya. I almost iiyak na siya. Iiyak na yan. So, next, Ate Tins. Okay, what is the sabitan tradition? Ito yung most exciting part sa wedding ceremony, yung sabitan. Ano bang tawag pinning of money sa kalimitan po ipinipin po siya sa damit ng babae kasi yung babae siya talaga yung nagbabudget o siya yung nag-handle ng pera kasi ang asawa po is siguro sa pagkakaalam ng iba naman talaga na good in budgeting, pero meron din pong wise na asawa, ayaw nila po na magkaroon ng problema kaya yung obligasyon sa money binibigay nila sa husband para hindi sila nagkakaroon, ako na naman to magkakaproblema sa tuition, sa mga ganon-ganon, pero swerte din po ako kasi yung asawa ko, lahat ng mga sahod niya is nasa akin po talaga. Maliban na lang sa mga sidelines. Yung mga sidelines dapat sa kanya na yun kasi kita niya yun. Pero yung talagang sahod niya, wala. Binibigay niya talaga sa akin. So, yun yung naka-excite. Tapos, yung pinaka, kasi sa Pilipino, garboso din eh. So, yung pinaka-malaking bill na ilalagay mo, 1,000, kung merong 2K na buo, yun nga, pero yung sa kasal namin parang lang, mayroon din po yung mayroong naglagay pero hindi naman ganun ka kasi yung most of our guests is mga relatives lang naman, tapos sa bahay lang yung reception namin din, yung baka mamaya itatapik din natin, pero since nagpipini po tayo ng pera sa damit ng babae, mas marami po ang sa babae compare sa lalaki din. Meron din po tayong yung pinapasyal na mag-asawa tapos bibilhin nyo. Yun po yung isa po sa mga pinapasyal or ibinibenta sa kasal po, yung photo or the groom and bride will go to sa mga table para naglilibot sa table para ibebenta yung bit nila. So yun po. Yes, so nakasaksi din ako. Actually, third na pala ako naka-attend ng kasal. Thrice na ako naka-attend. So yun nga, yung first is yung sila Ate Shasha, yung parang may basket sila na nag-roam around sila, may basket silang dala, tsaka I don't know if naghulog lang yung or nag-sell sila, ganyan. Basta may money yung guest na nilagay. Then yung may influencer nga Titis na 1 million nakasabit din yun. Pero yun, parang sa parents kasi yun galing. So yung mga iba nga, yung titulungan ng bahay at lupa yung sinabit pero sa amin is maliit lang kasi it doesn't depend naman din, 'di ba, it doesn't depend on the sun. Yeah. It doesn't depend sa money na binigay mo as long as nandyan ka para ang importante kasi yung presensya talaga. Yes, nandyan ka to support them, offer blessings and financial support for their new life together. So hindi talaga siya nagmamatter sa halaga ng money, kung malaki ba, ganyan. So
Next is, why is the Barong Tagalog worn by grooms? So, the Barong Tagalog is a traditional embroidered shirt made of lightweight fabric. It reflects Filipino heritage and is commonly worn by grooms during weddings and formal occasions. So, this is true no nga na barong talaga yung mga sinusuot ng mga grooms. Kahit nasa modern world na tayo, may ano pa din, pero hindi na yung iba yung traditional na talaga na barong. Kasi yung iba tuxedo. Oo. May barong din naman, pero iba-ibang color na, ganyan. May black, may blue, ganyan. So, nagdedepende na talaga sa'yo if traditional na barong Tagalog yung isusuot mo, ganyan, gagamitin mo. May iba din kasi na yung mga groomsmen, mga groomsmen, pinapasuotin nila ng barong Tagalog. Kahit hindi sila groom, nagsusuotin sila ng barong Tagalog. So, depende na talaga yun sa ikakasal kung ano yung papasuotin nila. Pero ang sa ngayon parang ano na yung tuxedo na talaga. Kasi yun talaga. Parang ano kasi mas, sabi nila mas maganda daw tingnan or mas formal, pero parehas din naman sa barong Tagalog. Kaya lang, madi-differentiate mo talaga yung yung sinusuot na barong at saka tuxedo, iba talaga. So, ano yung suot ni Kuya Ate Tins nung kinasal kayo? Barong. Barong din. Barong din. Barong din, ganyan. Tuxedo yung kay Daddy. So, 'di ba, hindi siya parehas talaga. So, parang it depends on the kasi parang kung anong bet mo. Ano yung gusto mo, parang kung minsan nasa uso din eh. Ganyan. So, it doesn't depend talaga sa anyways, hindi naman kayo ikakasal yung naman, 'di ba? So, wag na kayo maproblema sa susuotin ng groom at saka bride. Yun nga, ang iba na hindi na nagsusuot ng mga wedding dresses kasi yung ang importante is na ikakasal o yun yung importante doon. So, like ganun naman talaga yung mga Pilipino. Like si KG Tandingan, 'di ba? Siya yung parang parang half. Hindi ko yung attire niya, basta parang lang siya. Yeah. Casual lang yan. Casual lang talaga. But naman, at least kinasal sila, 'di ba? Kasi yun naman yung number one na ikasal kayo ng partner mo. Washing hands can keep you healthy and prevent the spread of respiratory and diarrheal infections. Germs can spread from person to person or from surfaces to people when you touch your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. Next is, how do Filipinos show respect to elders during weddings? So, Filipinos practice pagmamano, natakot na din natin ito last time, where younger people gently bow and touch the back of an elder's hand to their forehead as a sign of respect and blessing. So, I think many times na namin ito na tackle at teens yung pagmamano. So, nagko-connect talaga yung from the beginning up to now. So, it symbolizes respect and blessing, ganyan, sa mga nakakatanda sa iyo, kahit yung mga lolo at saka lola, ganyan. So sa weddings talaga, yung groom at teens at saka bride magmamano sa parents. Yes. So yun, magmamano sila as a sign of respect and blessing. So mano at saka yung paghag. Ganyan. So depends sa inyo kung ano yung ninyo. Pero pagmamano talaga is hindi nawawala sa mga Filipinos kasi yun na yung culture namin. So next, Ate Tins. What is the kalesa tradition in some Filipino weddings? So, in some areas, couples arrive or leave the church in a kalesa or a drawn carriage reflecting old Spanish colonial influences and adding a romantic touch to the celebration. In Iligan, parang meron pa din, at saka sa Intramuros, Manila. Yun nga, sabi namin is, it depends, nagdidepende na rin po yun sa kung anong gusto ng babae, kung anong gusto niya maging pamamaraan sa kanyang wedding ceremony, kung kailangan ba niyang sumakay ng kalesa o gusto ba niya ng motorela. Nagdidepende na rin yun sa babae kasi yung last time na nag-viral is Kalabaw yung sinakyan. Sa kalesa po, yun po kung naging basihan na lang po nung Spanish time na
kaya nagkakaroon ng ganitong kasalan sa kalesa or yung nagiging sasakyan kasi influence po yun ng sa sinaunang panahon na bumisita po yung mga Spanish po dito. So, yun po ang naging kalimitang ginagamit po ng sasakyan nung unang panahon. Pero hanggang ngayon po, meron pa din po naman pero hindi na po siya ganun ka ano talaga. Kaboom. So, Kasi romantic din kasi yung mga pag nasa kalesa ka, may design, ganyan, unique siya. parang Yung ano, para sa mga Barbie, if ano yung wife mo, para into Barbie, ganyan, gusto niyang kalesa, princess, ganyan. So, why not, ano, sa kalesa? pagkaya, ang ano talaga, pagkaya ang budget, yun yung pinakano doon. Yes. Kasi may iba, hindi naman, may trip din talaga yung iba-iba. Nasa ilalim ng dagat, nasa impapawid, so yun yung ayokong mangyari. Anyways, so that was our last topic. Right. Please subscribe Pinoy Rob on YouTube channel and follow us on Facebook, TikTok para may kayong notifications at saka click na notification bell sa YouTube para ma-notify kayo sa mga upcoming videos namin. Abangan nyo next week para sa aming next na topic. And I am Athalia. And I'm Tina. And this is Wow Pinoy!